barkada, guys. Ma'am! Sir! Sumunod ako na yani! Sir! Relax! Relax ang kamay, son! Kamulan nyo! Bangon. Bumangon na kayo! Hoy, bawal din yan! Hoy, bawal yan! Hoy! Kanina din, hoy! Gago ka! Sir! Sir, alam mo sa priority. Sir, kawalan ako. Sir! Mamaliw ko. Sir, Sir, parang mo na sa kanuma. Coming from me mismo as the chairman, I was the former chief of the Philippine National Police. Mahal ko itong mga pulis. Ako rin ay tubong Dabawinyo. Mahal ko itong mga taga-Kingdom of Jesus Christ, taga-Davao ako, Dabawinyo ako. Kaya I am caught in between. Kaya ngayon, nakikita ko talaga, pagdating ko sa Davao, last weekend, umuwi akong Davao. Pagbaba ko sa airport, dumiretso kagad kami, palabas. Paglabas, sabi ko sa driver, huwag kang kumaliwa, kumanan ka, daanan natin yung Kingdom of Jesus Christ, titingnan natin. On the way, ang daming checkpoint. Sabi ko, U-turn ka. Pagbalik, checkpoint na naman. Tinanong ko yung mga patrolman, Dong, is that face mask part of your uniform talaga? Wala namang COVID ngayon eh. Bakit kayo lahat naka-face mask? Ano ba yan? Intimidating factor ba yan? Ginagawa ninyo? Ang patrolman, hindi makasagot-sagot. Sabi ko, alam ko you're just following orders. Part of your uniform ba talaga yan? Hindi makasagot yung patrolman. Anyway, sige lang, I will talk to your commanders. Kasi, ganito, sir, DILJ, taga Davao ako. Ramdam ko yung sentimento ng mga tao ng Davao. Right now, kahit anong sabihin natin, talagang ang kanilang pagtingin sa pulis ay nagbago. Talagang imbis na matagal nilang minahal ang pulis, Davao City Police Office. As I've said during the previous hearing, ilang taon yan, Hall of Famer, Best City Police Station of the Year. Dumating ang punto na hindi na yan pinapasama sa competition dahil palaging best, hindi na manalo yung ibang syudad. Ngayon, parang biglang bumaligtad yung pagtingin ng mga tao. Now, sabi ko, kayo, Colonel Marantan, you are the city director, you are trying to arrest 1 or 4 persons na ko-accuse ni Pastor Kibuloy. Siya lang hinahanap ninyo, di ba? But in doing so, you are alienating yourself from the rest of the community. Alam naman natin yung ating policing concept na the police is the community is the police. Dapat ang samahan natin dyan ay maganda. Pero ngayon, it pains me. I am a Davao City Police for the whole, for my whole life. Police ako ng Davao City, pero naramdaman ko talaga, parang galit na yung mga tao doon sa kanilang local police. Kaya maganda na dito ngayon si Secretary Abalos. Because I was talking to General Torre, at luckily wala siya dito. At nagpaalam siya, may letter siya na hindi doon siya makarating. Sir, ako ang paghangyo na mo. Walang sa akong property. Sir. Yung sinasabi ng mga taga QJC na may mga civilian daw na nag-donate ng pera para magkakaroon ng bounty reward. Si Pastor ang yung pag-aresto kay Pastor Kibuloy. May we know if you are privy to this? Alam mo ba ito, sir? Magandang hapon po, Mr. Chairman, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Padilla, Robin Hood Padilla. Ang pagkakaintindi ko po ay yung
pare na reward na 10 milyon ay wala po sa DILG. At ito po ay nabanggit lang po ng aking mahal na secretary na ito po ay nasa mga private citizens. At siguro sa tamang panahon po ay maaaring malalaman natin ito at i-clear ko pa ako sa kanya kung nasa ano talaga ito. Ang alam ko po nasa private citizens ito. Taong bayan, opo. Yung po bang mga reward na yan, pwede po ba yan sa taong hindi pa napapatunayan na nagkasala? Pwede po ba yan? First, Your Honors, for the DOJ, number one, I would like first to reiterate the DOJ's full support in the Senate inquiry in the aid of legislation insofar as this hearing is concerned. And we manifest our cooperation also in the hearings and the future hearings that this committee will call for. Insofar as the issue of reward, Your Honor, I believe the PNP is in the best position to answer that issue because it is the policy of the PNP to provide for rewards if their policy allows the same, Your Honor. Because for the DOJ, Your Honor, we don't espouse for the reward for fugitives. Your Honor. Maybe, Attorney, what Senator Robin Hood Padilla is trying to get an opinion from you. Covered by the request submitted by this honorable committee to the office, I would render opinion in my personal capacity as a lawyer and not of the Department of Justice. So far, Your Honor, insofar as reward is concerned, I am not familiar with any law or policy that requires reward insofar as fugitives are concerned. Maybe, as I've said earlier, the PNP has a policy. Akala namin mamahalin niya ang bayang Pilipinas. Akala namin hindi siya diktador. Akala namin totoo ang unity team. Dalawa na lang ang ipinangako niya nung kampanya, hindi niya pa tinupad. Una, unity team. Nasaan na ang unity team? Nasaan na ang ipinangako? Nasaan na ang ipinangako mong pagkakaisa? Nasaan na yung ipinangako mo? Kapag nagkaisa, lahat ng problema ng Pilipinas, sagot na ng pagkakaisa. Unity team na lang, hindi mo pa tinupad. Pangalawa ko pong hihingi ng tawad. Isa po ko sa mga nag-ikot, Luzon, Visayas, Mindanao. Sinasabi ko, lalo na sa mga kapatid nating Muslim, na galit sa pamilya Marcos. Kapag si BBM ang presidente, may 20 pesos sa tayong bigas. Kumukulo na ang tiyan ng sambayan ng Pilipino. Ang presyo ng bigas, 55, 45. Pinaglululoko na lang nila tayo. Alam kong nakamonitor ngayon ang mga nakamonitor, lalo na yung mga best friend ko. Magkakasama naman tayo nung kampanya. Masakit sa amin na nagkakahiwalay tayo. Ang pinakamasakit, yung ginawa ninyo kay Pastor Quiboloy sa SMNI, sa KOJC. Tandaan mo! Tandaan mo, Bongbong Marcos! Lahat ng mainstream media, ang sigaw, anak ng diktador. Ang SMNI, binigyan ka ng plataforma, binigyan ka ng lugar, ng oras para maisalita mo ang mga advokasya mo. Pero ano yung ginagawa mo ngayon sa Davao? Walang hiya ka talaga!
Mahal kong God Andres Bonifacio, matapang kami. Kami ang maisog. Bilang na ang oras mo sa kapangyarihan. Mga kababayan ko, mahiya tayo sa ating mga apo sa susunod na henerasyon. Kapag nagbingi-bingihan tayo, siguradong sisisihin nila tayo sa mga hukay natin. Na hinayaan natin makabalik ang Marcos para lang ransakin, walang hiyain ang bayang Pilipinas. Kaya sa lahat, lalo na yung mga best friend kong mga sa kabila, ha? Hi. Lalo na sa mga pulis. Sir, tandaan nyo, nangako kayo sa konstitusyon na protektahan nyo kami. Protektahan nyo ang taong bayan. Hindi! Hindi ang mga nag-uutos sa inyo na kunin si Pastor Kibuloy para lamang sa reward na hindi namin malaman bakit kating-kati sila. Ang dami na nilang pera. Gusto pa rin magnakaw. Isa na lang sa ikatlong pagkakataon, humihingi ako ng suporta para ituwid natin ang mali nating mga nagawa. Mali nating ibinoto si Bongbong Marcos, tapos na yon, past tense na. Dito tayo sa present tense, maisog tayo. Marcos, alis dyan. Lumayas ka na. Ayaw ka na ng taong bayan. Hindi na namin gusto ng isang Marcos pa. At baka tandaan mo to, BBM.